Hello mga kahumkana! So, ang i-unbox naman po natin ngayon ay ang mini cabinet or ang tinatawag na kiddie cabinet. So, bumili po ako sa SM City Rosales Hypermarket pero hindi po to sponsored. Ayan, so naka 20% off po kasi sila hanggang Sunday lang. So, grinab ko na yung opportunity para bumili para mas makatipid din. So, naisipan kong bumili ng ganitong cabinet kasi wala nang mapaglagyan ng mga damit naming mag-asawa. So, yung isang cabinet po kasi is puno na po and then pinapatong lang po namin sa sofa with storage box ang mga damit namin. So, yun, kung ano yung naunang sinuot namin, yun na din yung isusot namin sa mga susunod na araw after ng malabhan. Kasi para hindi magulo yung mga damitan namin. So, yun lamang na share ko po ito. So, dito po, habang ginagawa po namin ito, nahirapan po kaming gawin yung or i-assemble po ito kasi walang mga numberings po yung mga wood. So, ayun po. Meron man pong siyang manual pero yung mga tools lang o yung mga pieces of materials lang yung nandoon sa manual po niya. So, kaya po nahirapan po kami. Nagtatalo na nga po kami mag-asawa dyan. Kasi, ayun, nangungula kami kung ano yung ilalagay, kung saan pwesto, ano yung unahin. Although may step-by-step procedure naman po na nakalagay dun sa manual, pero hirap pa rin siyang basahin kasi nga walang numberings yung mga wood. Yung iba po kasi pag bumibili ka niyan, may mga numberings. Nagkamali nga po ako, tinanong ako ng promodizer kung i-assemble na or hindi. Pero pinili ko pong kami na lang mag-assemble. Akala ko kasi madali lang. Yun pala, hindi. Hirap po kami dyan para mag-assemble. Yan. So, after nang mailabas yan, ayan. So, gusto nga ko nga dapat ang kulay dyan is yung chocolate brown. Pero, out of stock na po sila. So, ito na lang daw yung available. And, yan lang po yung delivery nilang kulay. Nabudol nga po ako ng promodizer kasi sabi niya hindi daw po halata yung alikabok dyan pag yan yung pinili ko. Diba? Pero nasa sales din ako pero nabubudol pa rin. Bali, yung paggawa po namin dito is gabi namin inumpisahan kasi po may trabaho po kami ng umaga. So, pag-uwi namin ng gabi, saka lang namin ginagawa po ito yung pag-assemble po ng cabinet. So, overtime po kami dito. Natatapos po kami may mga 11:30. So, mga 3 nights po namin ginawa ito kasi hirap po talaga kami nung first night po namin na paggawa po dito. So, kung hindi po kayo sanay na gumawa or mag-assemble po ng cabinet, much better po ipa-assemble nyo na lang po kung saan po kayo bibili. Yun nga lang, ang struggle naman po is yung pag-uwi. Kailangan nyong magpa-deliver ng truck or yung mga sasakyan na mga malalaki or kung malapit lang naman po, tricycle. Pero mas mahal po yun. So, ito kasi pag hindi naman na-assemble, makakamura ka nga for transportation pero yun nga lang, it takes time para matapos mo. Lalo kung yung parang sa amin na walang numberings po yung mga wood, mas mabilis po sana kung may numberings yan, even na may manual, pero yung manual is kung ano lang, yung mga tools lang na gagamitin ang pwede mong ilagay, yun lang.
Overtime. So, maglagay ng yung seat cover sa seat. Kasi bumagin lang ka. Ha? Ako na pala yung nagtuloy nito. Kinaumagahan, nagpatulong na lang ako sa pamangkin ko na walang pasok dahil nga po bumabagyo. So, ito na po yung nadatnan ng asawa ko kinagabi. So, ito na po yung final na nagawa po namin for our second night. Final touching na lang. Tsaka may makulit na bata. May makulit na bata. Makulit na bata yan. Habang nag-aayos kami dito, yan, gawain niya. Final touch na lang.